Breaking news para sa Los Angeles Lakers dahil tuluyan na nilang binitawan eto nga si DeAndre Ayton, paalis nga dito sa Purple and Gold. Sino na nga ba ang papalit dito nga para kay DeAndre Ayton, at kung hindi ka pa updated sa mga nangyaring trades, akong bahala sa'yo. So, quick recap muna tayo mga boss dito nga para sa Los Angeles Lakers kung sino-sino nga ba ang mga players na kinuha nila these past few days. Unahin natin mga boss ang pagkuha ng Los Angeles Lakers dito nga para sa kanilang sentro na si Walker Kessler sa 4-year deal na nagkakahalaga ng $130 million kapalit din ng ilang pick swaps dito nga para sa Utah Jazz. Sundan yan dito ng forward/center na si Sandro Mamukelashvili. Nag-agree din sa 4-year deal na nagkakahalaga ng $52 million. Para naman sa kanilang mga guards ay kinuha naman etong si Quentin Grimes sa 4-year deal din na nagkakahalaga ng $60 million. Si Colin Sexton sa 2-year deal na nagkakahalaga naman ng $19 million. Pero bago yan ay nauna nang i-anunsyo etong ang pagbabalik ni DeAndre Ayton dito nga para sa Los Angeles Lakers na nagkakahalaga naman ng $8.1 million with a player option for the 2026-2027 season. Pero yung inaakala ni DeAndre Ayton na magi-stay pa rin siya dito nga para sa Purple and Gold ay mukhang naisahan din siya mga boss dito nga ni Rob Pelinka. Dahil ngayong araw lang mga boss ay itinirade na paalis ng Los Angeles Lakers atong si DeAndre Ayton papunta nga dito sa Washington Wizards. Yan ay kapalit dito nga ni Jaden Hardy at 2 second round picks. Kung nabiktima mga boss atong si DeAndre Ayton dito nga ng Los Angeles Lakers at yung inaakala niya na magtitiwala sa kanya etong Purple and Gold ay bigla na lang siyang iniwan sa ere. So para sa mga hindi nakakaalam mga boss, atong si Jaden Hardy ay former teammate din dito nga ni Luka Doncic dito para sa Dallas Mavericks. So kung napapansin nyo mga boss, mga former teammates ni Luka Doncic ang kinukuha ngayon ng Los Angeles Lakers. Well for sure, malaki ang impluwensya ni Luka Doncic dito nga sa mga nangyayaring trades ngayon dito nga para sa LA. Itong si Jaden Hardy ay nag-average ng 9 points, 1 rebounds at 1 assist, shooting 42% from the field. Ayon pa nga kay Shams, etong Lakers nga daw ay nakafocus na ngayon para nga daw maghanap ng backup dito nga ni Walker Kessler. Gaya na lamang dito nga nila Jonas Valanciunas at Kevon Looney. Hindi na natin pwedeng isama sa listahan si Andre Drummond dahil nag-agree na to a 1-year $3.9 million dito nga para sa New York Knicks. Yan ay matapos umalis ng free agent center ng Knicks na si Mitchell Robinson, nag-agree to a 3-year $47.4 million dito nga para sa Boston Celtics. Sabi nga ng iba mga boss ang hinahanap dito nga ni Anthony Davis na center dito nga sa Los Angeles Lakers ay tuluyan ng ibinigay sa kanya pero dito na sa Washington Wizards. Naalala nyo kasi mga boss itong si Anthony Davis ay talagang nanghihingi ng sentro dito nga para sa LA pero hindi nga yan binigay sa kanya. Ito mga boss, fast forward, binigyan na siya ngayon ng LA ng sentro pero doon na sa kanyang team na Washington Wizards. Ngayon mga boss, sino nga bang magandang magiging kapalit dito nga ni DeAndre Ayton dito nga para sa Los Angeles Lakers? Dapat talaga maganap sila mga boss na magiging kapalit dito nga ni DeAndre Ayton dahil mahihirapan etong si Walker Kessler. Para sa mga hindi nakakaalam, prone din po pala sa injury etong si Walker Kessler. Kaya mahirap mga boss kapag hindi nakapaglaro yan. Mga boss, i-komento nyo lamang inyong mga palagay at nakikisuyo po pala ako sa inyo na paki-like po itong ating video at paki-follow na rin po sana mga boss itong ating page dahil magiging malaking tulong na po yan para sa ating channel. Maraming salamat po talaga sa inyo mga boss.